if I do have the authority to speak before you tonight because I am just only an ordinary student. Isa lamang po akong di hamak na ordinaryong mag-aaral ng abogasya na tulad din po ninyo is struggling to with plenty of things. Ako po ay minsan siniswerte pero most of the time po talaga lumalagapak. To the Dean of the College of Law, Ninang Yaya D. Lares, to the faculty members, ay andito na lang po pala yung Assistant Dean Attorney Mirella Bersosa, to itong mga kaibigan ko na rin po sila kasi nakikipag-chismisan ako palagi sa moot court at alam ko nababad trip kayo palagi sa akin kasi maingay po talaga ako sa moot court, nakikipagtawanan at nakikipag-chismisan ako sa moot court at nagbabasa kayo doon. At naging kaibigan ko na rin po sila, sina Ma'am Jen at si Sir JP na mga katungtungan ko. Sa lahat sa inyo, to all of you, my fellow law students, sa mga batchmates ko, my batch 2025. Kadagiti nanang kantatang ko, kadagiti manong kanmanang ko, kadagiti ating ko, iti batch 2025. Hayaan niyo po akong batiin ko kayo ng isang napakagandang gabi. Alam ko pong gabi na at patawarin niyo po ako, hindi po ako nag-prepare ng speech. But first of all, I would like to express my sincerest gratitude to all of you sa mga second year. We are not expecting a send-off already kasi sabi namin magkaka-classmates, tapos naman na yung final exam, patapos naman na yung school year natin na so baka sabi namin wala na. We are in the phase of accepting stage already. Sabi namin ay baka wala na talaga yan. Andito po tayong lahat ngayon. Thank you for organizing this send-off party and thank you for attending this. Maraming salamat po. Tonight, I am tasked to inspire all of you using my ano ba yung gagamitin ko? Using my law school journey, using my story here in law school. But forgive me if I want to reserve some portions of my story. Kasi gusto ko po na sabihin na lang yun sa testimonial. I am claiming it already that my name will be in the list of bar exam 2025 passers. Yes. You know, my law school journey is not the typical story that you will have here in law school. Hindi po siya yung sasabihin mo na uy, ang hirap naman ng pag-aaral ng abogasya. It's not the typical story that you will say, nakakapagod mag-aral ng pag-aabogasya. Because mine is an extraordinary one. Paunay kami din. Mine is an extraordinary one. Kung nakakapagod po ang law school, mas nakakapagod siya sa akin. Kung napakahirap ng pag-aaral ng law school, mas nakakapagod at nakakahirap siya sa akin. Believe me when I say there were plenty of times that I questioned my capabilities. There were plenty of times that I questioned my work. There were plenty of times na Magsangit. ako nag-iiyak. There were plenty of times na gusto ko na po talagang sumuko at di na magpatuloy pa. And I know, ladies and gentlemen, my fellow law students, I know that plenty of you here today ay ganyan rin yung nararanasan. I know that plenty of you here today is struggling too. So this is for you. To all of you who are struggling to all of you who are questioning their worth, to all of you who are questioning their capabilities, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, if the only thing that you did today is to survive, kung ang tanging bagay lamang na nagawa nyo sa araw na ito ay ang mabuhay at di mawalan ng pag-asa, I want you to know that it is totally fine. Gusto ko pong malaman ninyo na okay lang yan. Okay lang mapagod, okay lang umiyak, okay lang tumigil ang panandalian, okay lang huminga,
Okay lang yan. Okay na to! It's just so fine to just slow down. Because by just slowing down, you will appreciate every little things in this world. You will, ano na ulit, alimutan ko. You will appreciate every little things in this world. Kaya okay lang pong magpahinga, okay lang mapagod, okay lang umiyak. I do not want you to feel guilty sa pag-feel nyo ng mga bagay na yan. You know, there will be plenty of days ahead of you and there will be plenty of challenges ahead of you. Marami pa po kayong pagsubok na pagdadaanan. Marami pa po kayong mga makakasabot na challenges. But one thing that I want to say to you, ihakbang mo lang ang mga paa mo, uusad ka rin. Uusad ka rin at makakarating ka rin. If there's one thing that I want you to remember in this speech, is that what I want you to know is that I am assuring you now, makakarating din kayo. Take it from me. Mahirap, pero makakarating din kayo. Nakakapagod, pero makakarating din kayo. Matagal, pero makakarating din po kayo. Basta't mag-aral at magbasa, magtiwala at magdasal. These are my 4 M's. Ito po yung mga 4 na elemento ko. Mag-aral at magbasa, magtiwala at magdasal. 3 o 4. Basta ang importante, tandaan nyo po yung 4 na yun. Mag-aral at magbasa, magtiwala. Bakit parang kulang? Mag-aral at magbasa, magtiwala at magdasal. Mag-aral at magbasa. Of course, napakarami po nating babasahin, no? Napakarami nating mga assigned readings para sa gabing ito. My tip, kailangan po ninyong basahin lahat ng yon. And there is no shortcut. Kailangang basahin nyo lahat ng mga assigned topics na iyon. Of course, there will be professors that will give you 15 to 20 cases 3 to 4 hours before classes. Sasabihin nila, you need to read this, you need to read that, and we will recite this afternoon. Minsan rin talaga gusto na lang din natin silang isumpa. Kung natin pa yan, paghamot kang tupay. Kung natin pa yan. Diba? Singa, makalawas sila palabas sa tamlangaited. Talungan pa nga oras sa tamlangaited. But again, magraran pero magbabasa. Magraran pero tatapusin ang mga babasahin. Magraran pero mag-aaral. Because again, at the end of the day, it's not for them. It is not for them, but it is for us. It is not for them, pero para sa atin po yun. Kasi hindi din naman nila kailangan yun. Tayo yung magte-take ng bar at hindi sila. O, di ba? Tumigil na sila. Yung mga dolphins na ito. Pangalawa, kailangan po nating magtiwala. Okay? Eh kung ginawa natin na lahat, di ba? Ginawa na natin lahat, pero hindi pa rin sapat talaga, hindi natin kinaya na basahin lahat ng mga assigned readings. Eh ano bang gagawin mo? Kailangan mo nang magtiwala sa sarili mo. At minsan sa mga katabi. Diba? Kailangan po natin magtiwala sa mga katabi. Kaya kapag tinawag po kayo at hindi nyo natapos yung mga babasahin and they will ask you, your professor will tell you, "Oy, Mr. Embat!" Oh, di ba? May echo siya. Sasabihin sa'yo, "Oh, Mr. Embat, just stand straight, be confident, and answer with clarity and conviction." Sabihin nyo, "Yes, sir!" Kahit hindi nyo talaga alam kung yes or no ba yung sagot. Diba? Learn how to wing it. Sabihin nyo po talaga, "Yes, sir!" Ganon po talaga yung sasabihin nyo. And then the professor will ask you, "Are you sure?" Kapag sinabi niya, sabihin nyo, "Yes, I am 100% sure," with clarity and conviction. Ganon po dapat yung sasabihin nyo. Eh kung natama nyo, hindi mataas-taas yung grado nyo. Eh kung mali, eh di ganyan talaga ang buhay. Diba? Ganyan talaga ang buhay. Kung mali, di umupo ka, maglingling eh. Ganon talaga ang buhay. And again, kung nagkamali po kayo ng sagot, it's not the end of the world after all. Diba? It's not the end of your life after all. Kung nagkamali sa sagot, it's not the end of the world. It's not the end of your life. There will be plenty of days, there will be plenty of years ahead of you to find the
the correct answer for that question. Eh kung hindi nyo talaga nahanap, edi asensyahan tayo, ganun talaga ang buhay. Pero kung hindi po ninyo nahanap, basta tandaan nyo that you do have a takeaway on that question. Diba? Because you were trained to become a good soldier. You were trained to become a good soldier because of that Q&A. Because of that Q&A, your hearts ay nasi-shape po siya to become more courageous. Nasi-shape po siya to become more courageous in order for you to become a good soldier. A good soldier of the people, a good soldier of justice, a good soldier of the court. Kaya yun po yung mga takeaways natin. Pangatlo, kailangan po nating magdasal. Sabihin po natin kapag hindi na gumagana yung pagbabasa at pag-aaral, hindi na gumagana yung pagtitiwala sa sarili at sa mga katabi, ang sabihin po natin, Lord, baka naman hindi ko po nabasang lahat ng mga babasahin ngayon, baka naman pwede po magkasakit. Pero wag po ako yung magkasakit ha, kasi Lunes hanggang Sabado, meron po akong klase at minsan Lunes hanggang Linggo pa rin po. Kasi kapag Linggo, kukunin po yun na Attorney Gigi. Diba? Kukunin yun na Attorney Gigi, magpapa-makeup class po siya. Kaya Lord, talo po ata kita kasi Lunes hanggang Linggo ako nag-aaral. Kayo po, nagpahinga po kayo ng kapitong araw. Pero ipagdasal po natin, no? Ipagdasal po natin na sana, sana hindi tayo matawag sa gabing iyan. Huwag po kayong mag-alala, matatapos na po itong sasabihin ko. Sana hindi po ako matatawag. Kung matatawag man po ako, matawag ako sa mga parting alam ko naman yung isasagot. Diba? Ipagdasal po natin ang mga bagay na yon. Pray to Him. Believe me, it will give you more courage. It will give you more courage. Courage? It will give you more courage. Diba? There will be plenty of setbacks ahead of you. Marami pa po kayong pagdadaanan, marami pa po kayong may experience. Magdasal po kayo palagi. Magdasal po kayo at magtiwala lamang. Learn from me. Since day one, from first year hanggang sa oras pong ito, balot na balot po ako ng mga ewan ko ba, kung ano yung mga di mapaliwanag na bagay-bagay. Diyos ko, 15 minutes But if there are things that we cannot control already, pray that God will give you peace of mind, that God will give you a peaceful heart. Kasi yun po yung mga pinaka-importante sa mundo. To have a peace of mind and to have a peaceful heart. So ito po yung mga elemento ko, mag-aral at magbasa, magtiwala at magdasal. Before I end this, I just wanna say thank you to all of you again. Gusto ko pong magpasalamat sa mga kaibigan ko na kasama ko. Opo, umuulan na po. Opo, patapos na po. Pero magpapasalamat lang ako sa mga kaibigan ko na nakasama ko sa pagbuo ng mga kabanata ng law school journey ko. Of course, how can I forget to mention Pia Gamilde, my duo since day one. From first year hanggang ngayon ay magkasama po kaming dalawa. Napakarami nang nangyari sa buhay niya. Napakarami na rin nangyari sa buhay ko, pero hanggang ngayon, we are still the best duo. Kay Glycel at kay Van, kay Andy, mga kaibigan ko ito, mga kabarkada ko po sila. Si Ate Agnes, itinanang ko, iti batch 2025, kanyang Engineer Carta, nga tatang ko, iti batch 2025. Ay, alam niyo po, no, si Engineer Carta, tinatanong ko po siya, opo, umuulan na po, patapos na po talaga to. Alam niyo po si Engineer Carta, no, tinatanong ko siya kasi tatay ko po siya sa batch 2025, pinapagalitan po ako niyan. Pero naging curious po talaga ako kung abutan po niya si Josephine Bracken. Sabi po na magkabarkada sila ni Rizal. Huwag kang tatawa-tawa dyan, Ate Agnes, kasi alam kong niligawan ka ni Gregorio del Pilar. At kayo pong lahat, sa mga batchmates ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat.